Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Galasya, Kapitulo 6, talatang 10. Mga Galasya, Kapitulo 6, talatang 10, ito po ang sinasabi. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, Ikaw, O Diyos, ang tuburan ng pag-ibig. Dahil Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kalayaan upang aming mga buhay ay malinis. Dahil ang iyong anak na si Jesus ay iyong isinugo upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy kaming humihingi sa iyo ng patawad sa mga kasalanan naming nagawa sa aming mga buhay. Ito man ay sadya, ito man ay hindi sadya, isip, salita at gawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko, Diyos, na kami po iyong tulungan sa lahat ng aming mga gagawin. sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho. Gabayan mo kami at ingatan, lalong-lalo na, O Diyos, kung kami ay nagmamaniho ng mga sasakyan, katulad ng mga motor, kotse, at iba pa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mayroong mga karamdaman, nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdaman na iyon upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. At pagalingin mo sila, O Diyos, upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo, sa aming Panginoon, at sa aming mga pamilya, sa aming sambayan, at ganon din sa aming mga community, Panginoon. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ang kanilang birthday ngayong umaga, ngayong araw na ito. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, mahabang buhay, at pagpapala na nagmumula sa inyo, O Diyos. Ang pagpapalang kalakasan na ipagkakaloob mo sa kanila. Gayon din po, Panginoon, sa mag-asawang magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang samahan upang sa kanilang paglalakbay bilang mag-asawa ay makaabot nila ang mga minimiti na habang buhay na pagsasama. Masarap, Panginoon, ang pamilya na kasama ka. Dahil ang kapayapaan, ang kaligayahan ay naroon.
hindi po laging may problema. Dahil may Diyos kami na patuloy na sumusubaybay sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, dalangin ko rin ang mga pamilyang medyo nagkakaproblema, hindi nagkakaunawaan. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na maresolba ang kanilang mga problema at upang mabuklod ang kanilang pagiging isang mag-asawa, Panginoon. Naway ang puso nila ay tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas upang ang kanilang pagsasama ay magkaroon ng kapayapaan, kaligayahan. Panginoon Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga ngingisda. Patuloy mo pong ingatan sila sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay iyong pinahinto. Gayon din po, O Diyos, aming itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming magsasaka. Sila po ingatan mo sa kanyang pagsaka, Panginoon, dahil sila po ang nagbibigay pagkain sa aming bansa. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, proteksyonan sa anumang mga kasamaan o anuman ang mga pagsubok sa kanilang buhay doon sa ibang bansa, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, upang makabangon sa kanilang mga kinasasadlakan doon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga problema nila, sa mga employer nila, Panginoon. Kaya din po patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at naway ang pag-ibig ang siyang maghahari sa lugar na iyon, Panginoon, upang wala pong anumang mga pagkakaunawaan sa bawat panig, Panginoon. Tulungan mo rin ang mga namahala sa mga bilangguan upang mapaayos ang mga kababayan namin na naroon, katulad ng kanilang pagkain, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng maayos na pangangailangan nila, O Lord. Lord, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, tuman ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu at magkaroon sila ng hanapbuhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo namin Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ating pag-uusapan naman ngayon, mga kaibigan, ang panglima at pang-anim na bunga ng banal na Espiritu Santo, ang kabaitan at kabutihan. Ang panglima at pang-anim na bunga ay ang kabaitan at kabutihan. Ang kabaitan, mga kaibigan, ang kalidad o katangian ng pagiging maawain, mapagbigay, at nagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa na walang inaasahang kapalit. Ang kabutihan, ang kalidad, ang pagiging mabait, mapagbigay, o nakatutulong sa iba na may positibong epekto o resultang nakapagdudulot ng kapakinabangan sa tao. Ang kabaitan at kabutihan, mga kaibigan, ay magkaugnay at malimit ay ginagamit sa isang kahulugan. Ang parehong kahulugan ay ang pagnanais na malaman ang pangangailangan ng iba at ito ay mapunuan. Ang kabutihan ay ang aktibong pagkilos
upang makatulong sa iba. Sa Biblia, mga kaibigan, ang kahulugan ng kabutihan ay maaaring matuwid, kagalang-galang, at mas mataas na moralidad. Subalit, ito rin ay ginagamit sa mga kilos at gawa na mabuti para sa ibang tao. Ang kabutihan o kagandahang loob ay ang pagnanais sa puso at isipan na maging masaya ang iba. Ang kabaitan ay ang pagkilos na ginagawa upang maisakatuparan ang mabuting pakay ng puso. Ang kagandahang loob, ang kagandahang loob o kabutihan sa ating puso ay ibinigay ng banal na espiritu upang tayo ay maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Ang kaabaitan ay udyok din ng banal na espiritu upang makita sa gawa at salita ang ninanais na kabutihan na nasa ating mga puso. Ang kabutihan, loob ay pag-alam ng pangangailangan sa kapaligiran at ang pag-alala na sa pangangailangan ng iba. Maaring ito ay simpleng pagngiti sa nabubugnot na clerk, pasasalamat sa isang waitress, pagpapalakas ng loob sa isang may karamdaman o papuring salita sa isang bata. Lahat ng ito ay walang halagang pera. Ang halaga sa atin ay ang masidhing pagnanasa na maging masaya ang ibang tao. Wala mang halaga, ang katumbas nito ay galak sa tumatanggap ng biyaya mula sa ating mabuting kalooban. Kalimitan, ang tao ay nakatingin lamang sa kanyang mga responsibilidad, problema at mga plano. Subalit, ang isang taong may biyaya ng kabutihang loob ay nag-iisip ng kapakanan ng ibang tao at hindi ng sarili lamang. Ang pinakamagandang kahulugan ng kabutihan ay ipinakita sa buhay at karakter ng Panginoong Hesukristo, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti. Ayon sa mga gawa, Kapitulo 10, talatang 38. Tularan natin si Jesus, mga kaibigan, at samantalahin ang panahon upang gumawa ng mabuti. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan sa umagang ito. Naway ito'y maging gabay ito sa aming buhay pang-araw-araw upang kami o Diyos ay sumunod sa iyong utos. Panginoon, salamat dahil ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay kabaitan. Salamat, Panginoon, na kami binigyan mo ng bunga na iyan. Naway aming itong may apply sa aming mga sarili, sa aming kapwa. No, Panginoon, salamat. Panginoon, sa umagang ito, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila, anuman ang kanilang mga ginagawa, anuman ang kanilang hinahawakan, ingatan mo sila, O Diyos. Panginoong Hesus, salamat dahil nariyan ka. Hindi mo kami pinabayaan. Tulungan mo po kami sa aming mga buhay, sa aming trabaho.
Iligtas mo kami sa kapahamakan. Maraming salamat o Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.